Nang ipasa ang anti-terror law noong 2020, marami ang nangamba na maaabuso ang batas para sikilin ang karapatang pantao. 4 years later, ano na nga ba ang nangyari? Panoorin sa aming segment na Rights Watch. Maraming grupo ang nagprotesta nang maisabatas ang anti-terrorism law noong July 2020. Anila, posibleng maabuso ang malawak na kahulugan ng terorismo na nasa batas at gamitin ito laban sa mga kritiko, aktivista at kahit ordinaryong mamamayan. Aabot sa 37 petitions ang isinampa sa Korte Suprema laban dito, pero idineklara pa rin constitutional ang malaking bahagi ng batas. 4 years after maipasa yung anti-terror law, nagkatotoo lahat ng mga basis dun sa mga petisyong isinampa sa Supreme Court para sabihin na bukod sa hindi constitutional ang anti-terror law, matindi ang epekto nito sa sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa. Sa tala ng karapatan sa nagdaang 4 na taon, nagamit ang anti-terror law para bansagang terorista at kasuhan ang higit 100 human rights defenders. Sa tala naman ng grupong Defend NGOs Alliance, may 59 development workers at 21 NGOs na rin ang kinasuhan kaugnay ng anti-terror law. Ayon sa National Union of People's Lawyers, pwedeng maging batayan ang mga kasong ito para muling questionin ang constitutionality ng anti-terror law. Sa katunayan, may ilang petisyon ng araw na gumugulo ngayon, kabilang ang petisyon laban sa terror tagging case sa mga leader sa Cordillera. Dumagdag din sa mga nananawagang ibasura ang anti-terror law si dating UN Special Rapporteur on Climate Change na si Ian Fry. Sa kanyang inilabas na report, sinabi nitong dapat gumawa ang gobyerno ng proseso para mabigyang hustisya ang lahat ng nabiktima nito. Kinakailangan po talagang magpatuloy tayo sa mga diskusyon at pag-aaral sa mga communities at pagprotesta sa lansangan. Hindi po nakakasapat na dito yung paglaban sa pamamagitan ng mga korte. Kasi kahit yung mga korte, seemingly ginagamit para i-persecute ang mamamayan. Yung State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. ay isang malaking okasyon para tutulan ng anti-terror law at iba pang mga forma ng paglabag sa karapatan ng mamamayan.